Hallelujah. Glory to God po. Glory to God. Amen. Salamat po sa bawat isa at una sa lahat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa araw na ito at sa oras na ito. Sige po, ang aking pong ihahayag na teksto po, ang ihahayag ng Panginoon po sa atin ay ang teksto po mula po sa Mateo chapter 14 verse 1 to 12. Manalangin po muna tayo mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Praise your holy name, O Lord God. We invite the presence of the Holy Spirit. Holy Spirit, ikaw ang patuloy na iniimbitahan namin. Patuloy ka, banal na Espiritu na manatili sa oras na ito. Dalangin ko, Ama, ang pagtitipon na ito, Panginoon, ay maging isang pagpapala at maparangalan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pangalan, Panginoon. Minamagnify po namin ang iyong makapangyarihang pangalan, O Lord God. We glorify your name. You are worthy to give praise and honor, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Sinabi mo sa iyong mga salita, Lord God, there is new every morning. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga. Salamat, Lord God. Simula kanina, Panginoon, biniyayaan mo kami ng buhay, ng hininga, Panginoon, ng kalakasan, O Lord God. Katiwasayan at kapayapaan, Panginoon, ng kaisipan, a sound mind, O Lord. Thank you, Panginoon. Gayun din, Panginoon, yung pag-functions, Lord God, ng maayos ng aming mga organs. Panginoon, salamat, O Lord God. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na nire-restore mo ang mga nawawalang lakas sa amin sa araw-araw, Panginoon, na aming paggawa, Panginoon, ay patuloy na sinusuplayan mo kami ng kalakasan, O Lord God. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid ko na naririto, O Lord God, na kung saan ay patuloy na nagkakaroon ng kasabikan, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na makita namin, Panginoon, at patuloy na maranasan, Lord God, sa aming kalagitnaan, Ama. Nagpapakababa po ako, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na lumalapit. Hugasan mo ako, Panginoon, linisin mo ako, Lord, ng iyong kabanal-banalang dugo. Walang ibang maitataas, Panginoon. Sa oras na ito, walang ibang makikita, Panginoon. Ikaw lamang, O Lord God. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, Lord. Patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang comfort mo sa mga tao, Panginoon, sa mga naririto, Lord God, na nawawala ng pag-asa, Panginoon, ng hihina, Lord God. Nakikita mo ang desire ng puso ng bawat isa, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na may gagawin ka sa oras na ito. Alam ko, Lord God, na patuloy ka, Panginoon, na magre-reveal kung sino yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat, Ama. Patuloy kitang dinadakila, O Lord God. Ano mang plano at gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, maging sa signal, Panginoon, kawalan ng interes, pagkaantok, Panginoon, kawalan ng focus, O Lord God, maging yung pagiging pilosopo, Panginoon, anuman, Lord God, yung i-alter ng kaaway, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, ay nire-rebuke namin, tinatanggalan namin ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, Lord. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maranasan, Lord God. Lakipan mo ka, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, ng aking mga bibig, Panginoon, to glorify your name. Let the transformation, Panginoon, upon us, and the glory of the Lord will manifest, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. You are the total package of blessing, Panginoon. Alam ko, Lord God, na may kasagutan ka, Panginoon, sa lahat ng aming mga pinagdaraanan. Hayaan mo, Ama, na ma-enjoy namin ang fellowship namin sa banal na Espiritu, na siyang magtuturo sa amin ng tamang kaunawaan, ng tamang karunungan, Panginoon, na patuloy na magiging sandata namin kung paano maglingkod ng tapat, Panginoon, sa iyong mga salita, O Lord God. Salamat po, Panginoon, patuloy kitang itinataas at pinaparangalan, Panginoon, sa gabing ito, O Lord, at ibinabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, Lord,
pagluwalhati, pagsamba at pagdakila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po, salamat po. Sige po, parang nakakakaba, no? Pasensya na po ha, kasi first time ko po ito dito sa sa inyo po. Pasensya na po at talaga pong ako ay medyo may kaba talaga. Salamat, salamat. Amen. Sige po, basahin ko po sa Mateo 14 verse 1 to 12. Sabi po dito, ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. Kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na tagapagbautismo iyon. Siya'y muling nabuhay, kaya't nakakagawa ng mga himala. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan, ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan. Ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes. Kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalagang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niya na ibigay sa dalaga ang hiningi nito. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Glory to God. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Dito po kasi sa teksto po na ito ay kilala naman po natin si John the Baptist. Si John the Baptist po ay siya po yung often seen as a prophet and a forerunner po to Jesus. Preparing the way for the Messiah's arrival. Yan po si John the Baptist. And this text highlights the conflict po between the truth and power. Hina-highlights po nito yung kung saan na yung conflict between truth and power, as well as the consequences of speaking the truth to those in authority. Ang kamatayan po ni John the Baptist emphasizes the importance of standing up for what is right, even in the face of adversity. Kaya po, ang title ko po dito is The Price of Truth. The price, yung price po na P-R-I-C-E. And then, ang tinignan ko po kasi yung Greek meaning ng price. Ibig pong sabihin palaan ito sa Greek word ay timei, which means value. Yan, yung may halaga, worth, yung may katumbas siya, and honor, karangalan. And yung truth naman po, sa Greek word, it speak about aletheia. Yun po ang ibig sabihin. It emphasizes the importance of uncovering and revealing the truth rather than hiding or distorting. Yung when we say distorting po, ito yung binabaluktot ang katotohanan. It is a powerful reminder of the value of honesty. Ito po pala yung truth, yung aletheia sa Greek word. Binavalue po niya yung honesty, integrity, and authenticity in our lives. Ayan. The price of truth refers po dun sa cost or yung mga consequence of speaking and standing up and revealing the truth. Pero kasi din po ba, sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos,
lagi yang may mga kalakip na mga pagdadaanan tayo. Hindi nagiging madali. Ay, hindi siya nagiging madali. Kasi hindi natin alam kung sino yung tatanggap at kung sino yung yayakap at kung sino yung yung tatalikod doon sa salita na ng katotohanan, di ba? Palagi diyang kalakip yung pag tayo nagpapahayag ng salita o ng katotohanan. Di po ba? Kahit nung hindi pa naman tayo Kristiyano, pagpapahayag natin ng something na talagang totoo, di lalo na ngayong Kristiyano, di ba? Lagi yang may kalakip na mga personal risk sa atin. Yung mga persecution and sacrifice, kagaya yan na kung saan ay makikita natin kung paano ang lahat ng ito ay pinagdaanan ni John the Baptist, maipahayag lamang ang katotohanan. Amen. So dito po as a Christian, paano daw po or how can we stand to speak the truth and receive the prize of truth? Unang-una, tayo po na nakakilala sa Panginoon, we need to be willing to speak the truth. Yung willingness ng bawat isa na ipahayag ang salita ng Diyos. At kapag po kasi tayo willing na ipahayag ang katotohanan sa ating kapwa, di po ba, dapat ay rooted tayo sa love, kindness, and compassion na naranasan natin sa Panginoon. Kasi po darating talaga yung time na may mga tao tayo na tayo ay tatanggihan. Pero kung hindi tayo rooted sa love, kindness, and compassion, wala doon yung totoong willingness natin na ipahayag ang katotohanan, which is the word of God. At dapat daw po ay in sharing the truth to others, dapat ay magaan sa atin na ginagawa natin yun. Magaan po sa atin, wala po tayong bigat at hindi napipilitan. Bakit po? Kasi po may mga katuruan po kasi na alam niyo yung kapag hindi magaan doon sa isang nagsasalita, dumarating po sa point na kapag siya'y naghahayag ng katotohanan, nagiging tunog righteous, pero condemning. Righteous ang dating, pero nagko-condemn na po pala. Kapag po kasi tayo ay willing, yung puso natin willing na ipahayag ang salita ng Diyos, di ba? Magiging magaan ang lahat. Ultimo yung makakarinig, magkakaroon ng kapayapaan. At dapat po, kung tayo ay willing, dapat ay guided tayo. Tayo mismo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat tayo ay guided na dapat tayo ay willing na matuto. Guided tayo ng scripture based on God's word and teaching. Gaya po ni John the Baptist na ipinahayag niya yung katotohanan. Di po ba sabi niya, bawal na magsama sila ng asawa ng kanyang kapatid. Ito ay guided po doon sa scripture sa Levitico 18:16. Sabi doon kasi, huwag kang makikiapid sa asawa ng iyong kapatid, ito ay kahihiyan ng iyong kapatid. At marami pa na kung saan ay mababasa natin, di po ba? Pero dito kasi, specific yung sinabi dito sa Levitico chapter 18 verse 16, na huwag kang makikiapid sa asawa ng iyong kapatid, ito ay kahihiyan ng iyong kapatid. Ang mga utos na ito po ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagsunod sa mga salita ng Diyos at ng pamumuhay ng may kabanalan at respeto sa isa't isa. Ito po yung ginawa ni John the Baptist. Willing siyang ibigay at ipaunawa po yung katotohanan. Di po ba? Despite po na
ma, malagay sa alanganin ang kanyang buhay. Ayan. And if we are willing to speak the truth, mahalaga na tayo ay empowered by the Holy Spirit. Kasi dapat willing tayo. Kasi mahihirapan po ang banal na espiritu na pumasok sa atin at mag-guide sa atin. Kasi the Holy Spirit provides wisdom and guidance on what to say and how to say it. And we can speak truth in a way that honors God. And we will become blessed to others, di ba? And yung willing po natin to speak the truth is understanding the life in between, to stand for what is right. Alam niyo po ba yung life in between po ay, 'di ba? Kapag ang isang tao ay willing na gawin ang isang bagay, malinaw na po sa kanyang isip at may goal na siya, na yun na yung kanyang pinipili. Kasi willing siya nga eh. Kasi meron na siyang kaunawaan doon sa bagay na yun. Kaya willing siyang gawin yung bagay na yun. At yung life in between ay mamimili tayo ngayon kung ano yung tama. Di po ba? So, pero hindi tayo mahihirapan kung willing tayo, kagaya ni John the Baptist na ihayag ang katotohanan. And sinasabi din po dito na, how can we stand to speak the truth and receive the prize of truth? Pangalawa po, we need to speak the truth in a right way. Ipinakita po kasi dito ni John the Baptist yung right way on how to speak the truth. Alam niyo po yung right way, yung by being bold, yet respectful manner, and standing up for what is right, even in difficult situations. Napaka-risky po nung kanyang ginagawa, nung kanyang ginawa. Pero yung speak the truth in a right way is yung makikita yung unwavering conviction mo. Yung hindi siya compromiser na alam mo yun na ay baka hindi niya ako ganyan. Diba may mga ganon tayo minsan. Yung bang in a right way na pag tayo maghahayag ng katotohanan, yung wala tayong mga matatamis na salita pang dapat na sabihin. Without sugarcoating, sinasabi nga. Clear and direct. Dapat po tayo ay yung diretso kung ano yung sinasabi sa scripture. Pero it doesn't mean naman na magiging disrespectful tayo. By being bold, sabi ko nga, yet respectful manner. And dapat talaga, being rooted tayo in scripture and guided by God's principle. Sabi po dun sa Marcos 6:18, di po ba kung paano ipinakita ni John the Baptist yung pagpapahayag niya ng katotohanan in a right way. Sabi niya, sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. Wala siyang paligoy-ligoy. Direct to the point. Wala siyang yung nangingimi siya na sabihin iyon dahil powerful si Herodes, ganyan. Kumbaga parang yung unwavering conviction tinatayuan niya talaga na ito ang kailangang marinig na ni Herodes. At minsan, di po ba, mahirap kapag meron tayong yung nagda-doubt tayo sa salita ng Diyos. Di po ba? Kasi ang salita ng Diyos, kapag po tayo ay rooted sa kanyang salita, ito po ang magbibigay sa atin how to become bold. Yan po ang magpapatapang sa atin kung tayo ay rooted sa salita ng Diyos. Mahirap po na pupunta tayo sa isang Bible study or maghahayag tayo na puro blessing lamang ang ating iyahayag. Kailangan po ay maipahayag natin kahit na alam natin na masasaktan sila. Lalo na po sa ating mga unang-una, sa ating mga loved ones, di ba? Ipahayag natin kung ano yung katotohanan in a right way.
Hingi natin ang presensya ng banal na espiritu, idulog natin sila sa Panginoon, bigyan tayo ng tapang to speak the truth. Oo, may mga pagdadaanan tayong mga persecution. At ako po, ay personally, talagang marami rin naman po pinagdaanan na mga ganyang persecution. Na darating sa point na kapag struggle ka talaga, sasabihin sa iyo, o yan, kristyano ka eh, ganyan. Pero alam mo yung katotohanan kung bakit mo ginagawa yun. Di po ba? Kailangan matuto tayong manindigan na ipahayag ang katotohanan sa salita sa mga tao. Lalo na po kung alam natin na kailangan talaga naman ng tao na yun. At kung may pagkakataon po talaga, at kahit wala po tayong pagkakataon, gumawa po tayo ng pagkakataon na maipahayag kung ano yung katotohanan. Huwag po natin na gawing ano po yun, yung parang yung salita ng Diyos ay lalaro-laruin po natin para lamang po makatch natin ang attention ng mga makikinig sa atin, di po ba? Hindi po dapat natin na ginagawa na laro-laro lamang ang salita ng Diyos. Lalo na po ngayon, dapat lagi po tayong nagdo-double time sa pagpapahayag nito. Lagi tayong gumawa ng pagkakataon kung paano maipahahayag ang katotohanan sa ating kapwa. Kasi napakarami na po ngayon na kaguluhan. At dahil tayo bilang isang mananampalataya, tinuruan tayo ng Panginoon to stand up for what is right. And through His Word, through the Scripture, sasamahan niya tayo. Not by our power or our strength, di ba? Sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon, magiging matapang po tayo. At yun po yung ginawa ni John the Baptist. Ang dami pong nangyari, ang dami, hindi yung personal risk niya, alam niya na malalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Di po ba? Pinapugutan siya ng ulo, ibinilanggo siya, pinapugutan siya ng ulo. Ang daming persecution na naranasan ni John the Baptist. Pero yung sakripisyo na kanyang ginawa, di po ba? Ito po yung magiging kaunawaan natin that speaking the truth is worth it. Bakit po worth it? Kasi kapag po pala tayo ay nagpapahayag ng katotohanan, ito po ay may kabuluhan. Ito ay may halaga. Kahit na po to the point na nakakaranas tayo ng persecution, ng something na hindi pumapanig sa atin ang sitwasyon, pero still worth it ang magpahayag ng katotohanan. Kagaya po ni John the Baptist. Bakit po? Kasi dito po natin mapaparangalan ang Diyos. Si John the Baptist saw the worth in speaking the truth. At yung motivation niya para ihayag ang katotohanan kay Herodes, ang naging motivation niya is yung obeying God. He prioritized obeying God's commandment and speaking the truth. Kahit na po risky. Sabi nga, di po ba, nasa pagsunod ang pagpapala. Pero hindi lang naman po talaga tayo dapat after sa pagpapala. Ang pagsunod po natin, lagi na po nating isama na hindi bed of roses ang pagsunod sa Panginoon. Di po ba, naalala ko nga dito talaga na merong mga tinawag talaga yung Panginoon, di ba, yung tatlo. Pero ang daming dahilan eh. Pero si John the Baptist, di ba, yung naging motivation niya to speak the truth ay yung pagsunod niya talaga sa commandment ng Panginoon. And siya po yung magandang example na promoting the righteous way, the righteousness of God, standing for righteousness, si John the Baptist. Kasi kahit na alam niya
na malalagay sa alanganin dahil napaka-powerful po ni Herodes na kahit na alam niya na kapag sinabi niya ito anytime, pwede na siyang ipapatay nun. Pero, still nanindigan po siya sa totoong righteousness at totoo na paglakad ng may kabanalan talaga. Sabi doon si John po kasi, si John the Baptist, yung ipinakita niya na yung faithfulness po niya sa God's message, sa scripture, sa kautusan ng Panginoon, even in the face of opposition and danger. Nakakaranas po ba tayo niyan? Di po ba? Minsan po kasi, di ba nararanasan din talaga natin yan dahil sabi doon, kapag naglilingkod ka, marami ka talagang pwede rin namang masagasaan. At ang kagandahan lamang ay alam mo kung paano ka maninindigan, di ba? Dahil may kabuluhan ang ating ginagawa. Hawak natin ang salita ng Diyos na kung saan ito ang katotohanan. At sinabi niyang worth it kasi nga, sabi di ba sa Bible, ang nagpaparangal sa akin ay pararangalan ko. Si John the Baptist, pinarangalan niya ang Panginoon sa pagsasalita ng katotohanan. Sabi sa Mateo 11, tandaan ninyo, di ba pinarangal, sabi ni ito ni Jesus sabi ni ito ni Jesus, sabi niya, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ipinakita po dito ni Jesus ang pagmamahal at respeto sa katapatan ni Juan Bautista sa kanyang ministeryo at sa kanyang pagiging matapang sa pagtutol sa kasalanan by speaking the truth. Sa mga paraan na ito ni Juan, ipinakita po ni Jesus ang pagpapahalaga at respeto kay Juan Bautista bilang isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos at bilang isang matapang na tagapagtaguyod ng katotohanan. Grabe po ang pagpaparangal at respeto ng Panginoong Jesus sa ginawa po ni John the Baptist. Di ba sabi doon, pinarangalan siya bilang isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Di ba? At isang matapang na tagapagtaguyod ng katotohanan. So sa atin po, di ba? May mga pagkakataon po na anong tawag doon, nagpo-pursue yung ating pananampalataya. May mga pagkakataon na sinusubok tayo. Paano ko ba maipahahayag? Meron po kasi akong isang na Bible, na minister. At sabi po ay, nagsasalita po ako and then puro sabi niya, bale, patatlo na po niyang attend. Puro blessing ang gusto kong marinig. Ganyan. And then nag-share na po siya nung dalawa po kami lang dahil kumakain po yung iba. Sabi niya anong masasabi mo ba dito sa ganyan? Naghiwalay po silang mag-asawa, ganyan. Tapos po, sinabi daw ng kanyang ina na okay lang dahil kung saan ka masaya ay ganyan susuportahan. Di po ba? So kung tayo po ay hindi rooted sa salita ng Diyos, maliligaw po talaga. Maganda sa pandinig. Kung tayo ay hindi pa rooted sa salita ng Diyos, okay, sige, wala ka namang tinatapakan na tao, okay lang yan, gawin mo kung anong gusto mo. Ang mahalaga, hindi ka nakakatapak ng tao. So, mali po yun. Hindi po ba? Kailangang mabuksan ang katotohanan sa kanya. Bakit po? Sabi doon, di ba? Kung tayo ay nakakapakinig na ng salita ng Diyos, kung tayo ay tinatanggap na natin ang Panginoong Diyos na ating tagapagligtas, di ba dapat tinatalikuran na natin yung mga kasalanan? Kung paulit-ulit natin na tatanggapin ang Panginoon pero naandyan ka pa rin sa kasalanan na yan, di po ba sabi sa Biblia, wag na tayong tumulad sa isang baboy na matapos na hugasan ay babalik lamang sa putikan? Sa isang aso na pag isinuka ay kakainin? Kung tayo ay new creation na ng Panginoon, di po ba? Kasama diyan ang pagtanggap natin sa katotohanan at paglakad ng may kabanalan.
sa Panginoon. At bilang conclusion po, sabi po doon sa John chapter 8 verse 32, then you will know the truth and the truth will set you free. Ipahayag po natin ang kanyang salita. Because Jesus is the truth, the way, and the life. Ipahayag natin ang katotohanan sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Napakahalaga po nito na maunawaan at matanggap nila ang katotohanan in John 3:16. At para maging worth it ang buhay natin sa mundo, di po ba? At para kilalanin tayo ng Panginoon, na sa pagharap natin siya, sa Kanya, yung price of truth na marireceive natin, when we speak the truth of His Word, di po ba? Napakasarap po sa pakiramdam na pagkaharap natin ang Panginoon, sabihin sa atin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Mateo 25, verse 23. Salamat po at ito po ang kapahayagan na ibinigay po ng Panginoon na nais po na marinig po ng bawat isa. Salamat po sa pagkakataon na nakapagpahayag po ako in a very simple way po. Nawa po ay napagpala po ang bawat isa. Let us pray po. Amen, Lord. Hallelujah, Lord God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita na nahayag, Panginoon. Salamat po sa pagbubukas sa amin, Panginoon, ng kaisipan, sa pagbubukas sa amin ng aming spiritual ear, spiritual heart, Lord God, na patuloy, Panginoon, na makapagpahayag kami, Panginoon, ng katotohanan. Marami po, Panginoon, ngayon ang nadideceive. Marami po ang nagiging rituals na lang po ang paglakad, Panginoon, sa iyong mga salita. Marami po, Panginoon, ang nagpapanggap, Lord God. Marami po ang tumatayo na nagbe-base po sila, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa, Panginoon, at hindi, Panginoon, sa totoong katotohanan na kung paano lumakad sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord God. Napakapalad namin, Ama, sa gabi ito, Panginoon, at patuloy, Lord God, na pagkalooban mo kami ng tapang, Panginoon, na maipahayag namin, Panginoon, ang katotohanan, Lord God. At ang banal na Espiritu, Lord God, ang patuloy na mag-guide sa bawat isa sa amin, Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, na maagaw kami ng takot, Panginoon, ng compromising spirit, Lord God. Huwag mong hayaan, Panginoon, na maagaw, Panginoon, kung ano, Lord God, yung ipinagkatiwala mo sa amin. And that is your word, Panginoon. Ngayong mga sandaling ito, Lord God, dinadalangin ko na patuloy na magiging buhay, Panginoon, ang iyong mga salita. Una sa lahat, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon, na patuloy, Lord God, na hindi pa po, Panginoon, nakakaranas o nakakapakinig, Panginoon, ng katotohanan galing sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, kaluluwa, Panginoon, ang aming ipinaglalaban, Panginoon. At yung salvation ng bawat mga mahal namin sa buhay, at yung mga kaluluwa, Lord God, na ipinagkakatiwala mo sa amin, Panginoon, gamitin mo kami, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ng naririto, Lord God, ay gamitin mo, Panginoon, to glorify your name. Maparangalan, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Maipahayag namin ang katotohanan, Panginoon. At matransform kami, Panginoon, ng paglakad ng totoong may kabanalan, Panginoon. Tanggalin mo anumang takot, Panginoon, na hindi nanggagaling, na hindi nanggagaling sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo, Lord God, ano man, Panginoon, yung pwedeng ibigay sa amin ng kaaway, Panginoon, na hindi namin tuntungan, Panginoon, ang kapahayagan ng iyong mga salita, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa gabing ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon,
ng aking pamilya, Lord God, na patuloy, Panginoon, na nakararanas rin, Panginoon, ng katotohanan ng iyong mga salita. Lord, maging sa lahat ng mga naririto, Panginoon, salamat po, Panginoong Jesus, dahil patuloy, Lord God, na ginagamit mo kami, Panginoon, to glorify your name, Panginoon, at sa kaligtasan, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng kapahayagan ng iyong mga salita. Salamat po, Ama. Muli, Panginoon, maraming salamat po at patuloy po na pagpalain ang gabing ito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa lahat ang kapurihan, Lord God, pagdakila, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Salamat po, salamat po.